Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayan o, sa nagkakape pa nga ang inyong lingkod. Pero kung hindi mo naman to umaga napapanood, so happy lunchtime, good afternoon, good evening, tropang dilat, sa mga tropang dilat natin dyan, yung mga madaling araw na gising ka pa, 'di ba? Yung mga ganon, okay. So, teka lang, lalagok lang ako ng kape, no? Mm, wala na talagang tatalo pa sa pure black coffee. Talagang ang kaluluwa mo talaga ay humihiwalay. Okay. So, mag-intro na tayo. Taurus. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dears, yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 22, 2026. Titingnan natin, my dear, kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed sa ating reading, of course, magpapasalamat muna ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga abangers natin dyan, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang readings. Thank you very much. Ganon din sa mga napadaahan, napasilip lang sa ating channel. Thank you so much for dropping by, and thank you so much sa ating mga bagong subscribers. Ayan, yung mga click ng subscribe. Of course, click na rin yung notification bell para updated ka every time na meron tayong mga upload. Okay, thank you very much. Okay? So, tanging hiling at dasal ko sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, let me see, Taurus, what is going on sa araw na ito? Let me see what is going on today para sa iyo, my dear. What is this? Kabayong buntis. Tower. Alam mo, pansin ko, paulit-ulit tong tower na to, my dear, no? Nakailang spread na ako, laging mayroon na involved na tower, no? So, ang tower kasi, my dear, hindi naman to, this is not actually a bad card. Pero mahirap siyang i-implement sa buhay natin. Mahirap siyang i-apply. Lalo na pag nararamdaman mo, okay, kailangan ng tower. Nandun tayo sa moment, my dear, na kaya ko ba mag-tower talaga ulit? Pagod eh. Yung parang ganun. Okay, so meron tayong tower over here. Clarify ko kaagad to, my dear, no? Let me see. Clarification or additional message, we have here, dalawang card to. Pag dalawang card pinagsasama ko na hindi ko na pinaghihiwalay, hindi ko ugaling maghiwalay, ano ba? Ano daw, basta hindi ko ugaling paghiwalayin na yung dalawang card, ganon. Okay, let me see, paki-clarify po yung ating tower card. What is going on sa ating tower card? Anong nangyayari? Paki-clarify po yung ating tower card, please. We have here the energy of the King of Cups. Okay. Ay, King of Wands pala. Paano ka naging Cups? Magkamukha ba kayo ni King of Cups? May tubig ba sa background mo, King of Wands? Wala naman. Okay. So, ang King... Ay, this is not a good card. Hindi siya maganda. Possible, my dear, na meron kang gustong mangyari sa araw na to na kinakailangan mong mag-start from the beginning. Parang ganon. Kung meron kang gustong gawin sa araw na to, my dear, it's more on kailangan bumalik ka muna dun sa pinakaumpisa. I think itong araw na to, my dear, is more on the inspection. Parang ganon, no? Na parang sinasabi na before ka mag-proceed or bago ka magpatuloy,
you need to do some inspection, okay? Yun ang nakukuha ko, my dear, okay? Hindi naman necessary na nagtatower, okay? Pero it's more on, kaya ako nasabi na this is not good kasi possible na habang nag-i-inspection ka, meron kang mga makita na something off or something na mali. Which is hindi ikaw yung zodiac sign na matatanggap yun very easily, okay? Kasi meron kang konting touch of like, gusto mo everything is okay, everything is fine, yung ganon, okay? So, this is the day na you need to do a inspection sa kung ano man yung bagay na yan bago ka mag-proceed, okay? Ang hirap ipaliwanag nito. Kailangan ko makaisip ng senaryo. Okay, for example, my dear, ang hirap makakuha ng example, ha? Okay, di na tayo lalayo. Yung tower na lang. Okay, for example, tumatayo? Anong pinatatayo mo? Okay, eto, nagtatayo ka ng tower, okay? Yung tower na yan, maraming representation yan, okay? Pwedeng success, pwedeng career, pwedeng relationship, marami yan, my dear, okay? So, this is the time, my dear, na parang i-inspection mo siya. Kasi siguro baka nandun ka na sa moment, my dear, na mga final, bago mo pauwiin yung mga trabahador mo, 'di ba? Tingnan mo na maigi, naayos ba nila yung plumbing, naayos ba nila yung electrical, naayos ba nila yung pagpipintura, naayos ba nila yung ganon, okay? So, this is the time, my dear, na bago mo talagang i-dismiss or bago ka mag-conclude ng isang bagay, it's the time, my dear, na gumawa ka ng inspection. Okay. Gumawa ka ng inspection kung sa career mo man yan, sa relationship mo man yan, no. Kunyari, sa relationship, ang hirap naman itong reading mo, ikaw na kaya mag-reading nito, no. So, for example, sa relationship, yan, may nangyayari sa relationship niyong dalawa. Hindi kayo magkaintindihan, kaya parehas kayong mga bungol. Okay. So, this is the time na bago ka mag-decide na, okay, ayoko na, makikipaghiwalay na ako, i-finalize mo muna. No, tingnan mo muna ng maigi bago mo ibuka ang ang imo mouth, no? I-finalize mo muna, darling. No, baka mamaya kasi magbitaw-bitaw ka ng mga salita, ayoko na sa'yo, hindi na kita gusto, sa bandang huli, doon ka rin naman pala lalagpak. Diba? So, it's the time na parang basta yun na yun. Yun na yun. Okay, we have here the energy of the Knight of Cups. Knight is energy of like, very slow, okay, na energy. Moving forward siya, pero pwede ka mag-retreat, no? Pwede kang umatras anytime. We have here the energy of the Ace of Sword. Okay. Ace of Sword is a gift of knowledge galing sa ating buong may kapal. Okay. Nothing wrong naman dito, my dear, sa energy ng Ace of Sword. Nothing wrong dito. Minsan lang kasi ang nagkakaroon ng problema dito is kung sino nakakatanggap nitong Ace of Sword na to. Kaya parang sinasabi dito na, tama yung sinabi ko kanina, bago ka mag-conclude, bago ka mag-finalize ng isang bagay, it's better na hindi ka magpadalos-dalos doon. Okay? Like for example, may nag-aalok sa'yo, bilhin mo to, maganda ito. No, doon ka muna sa, teka lang, background check muna natin yan. Tingnan muna natin kung naka-registered ba yan, may titulo ba yan, sino may-ari niya noon, hindi ka kaagad magpadalos-dalos, no? Yun ang nakukuha ako dyan. Although you're giving this Ace of Sword, the gift of knowledge, my dear Taurus, today, nandun ka dapat sa point, my dear, ng buhay mo na, ready na ba ako dito? Ready na ba ako sa mga obligation and responsibility? Kasi remember, si King of Wands is medyo may pagka-aggressive din yan. Diba? Itong hari na ito medyo may bagra-bagra ba? Dire-diretso. Yung parang ginusto-ginusto. Ganon. Okay.
possible din sa another side din ito, 'di ba? Tower. Ay, ayoko na. Ay, nabanggit ko na pala kanina. Ayoko na, makikipaghiwalay na. Yung mga ganun, nabanggit ko na kanina yan. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Pero maganda tong araw na to, my dear, kasi you are being blessed of a gift of knowledge. Pero, maglagay ka ng space na pwede kang mag-retreat, no? Or give time sa sarili mo, my dear, para i-analyze, inspection, tingnan, pag-aralan, yung mga bagay-bagay bago ka mag dire-diretso, okay? It's not more on parang may trust issue ka sa labas. It's more on kaya mo ba? Kaya mo bang i-maintain yung decision mo, yung decision mo na yon? Ibig sabihin, hindi ba ito yung typical na aalis ka ng bahay tapos after a month babalik ka ulit ng bahay. Parang ganon. Yung magre-resign ka sa trabaho and then after mo mag-resign sa trabaho after a month, sasabihin mo, ay, gusto kong bumalik sa trabaho. No, this is the time, my dear, na parang pag-isipan mo talaga na mabuti tong bagay na to. Although, tama naman yung sinasabi ng ating mga spirit guide over here, the gift of knowledge sa energy ng Ace of Sword. Pero, 'di ba, handa ka ba? Ready ka ba? Okay, kasi minsan ang nagiging problema ay nasa iyo. Okay, wala naman sa labas, nasa iyo minsan, ha? Kasi minsan alam mo nang hindi ka dapat dyan. Yeah, the Two of Cups, okay? Tama, wag ka magpadalos-dalos, my dear, okay? Lalo na kung mayroon ka mga makikilala na tao ngayon, meron mag-o-offer sa'yo, like, wag ka magpadalos-dalos ngayon, my dear, okay? Like, kung may kinalaman din sa tao, my dear, okay? I-analyze mo muna yung tao na yan, i-background check mo muna yung tao na yan, okay? Kung ano man yan, okay? Kasi meron tayong energy ng Two of Cups. Ibig sabihin parang huwag ka kaagad magtitiwala. For example, may tatawag sa iyo ngayong araw na to. Hello, Taurus, ganito, ganyan, blah, blah, blah. There's a possibility na kaya siya tumawag sa iyo is meron siyang agenda talaga, no? Yung parang ganon. So, sabi ko walang problema sa labas, pero it's given kasi. Minsan nag-a-assume ka lang kasi na parang everybody is mabait, everybody is nice. Kung paano mo sila tratuhin, ganun ka rin nila tatratuhin, parang ganon. Kung ano yung ugali mo, ganon din. Okay, we have here the energy of the Five of Swords. This is not good. Okay. This is energy. Mga tao probably, my dear, na inabandon ka before. Okay? Mga tao na probably you don't see them for a very, very long time. Okay? You don't see them for a very, very long time. And, yeah, possible na magsipagbalikan itong mga tao na ito, my dear. And meron kang energy ng Tower over here. So, posibleng makipag-reconnect, makipag-ayos, makipagbate. Pero, once again, bina-warningan ka dito na it's giving you a warning na parang there's something off with that person. Bago ka makipag-ayos, bago ka makipagbate, bago ka makipag-usap, no? So, pag-isipan mo talaga na mabuti. Okay? Kung hindi naman to tao, because this is a general reading, my dear, before ka mag-cut or before ka mag-rebuild ng kahit ano, pag-isipan mo muna ng mabuti, ha? That's what I'm getting. Okay, that's what I'm getting from this reading. Okay, let me see, my dear. We have here, ano ito? The Wheel of Fortune. Okay. Possible nga talaga na mayroon mga tao magre-reach out. No, magre-reach out ito. Kakausapin ka. Okay. And the Two of Swords. Ay, malamang babalik sasabihin, ay pasensya ka na kasi naguguluhan lang ako eh. Paano lang may nangyayari lang kasi sa akin during that time. The Devil card. The Devil card, okay. So, be careful ka today, my dear, ha? Be careful ka today. Ano ba yung mga sinabi ko? Ikaw na lang mag-adjust sa mga sinabi ko, my dear. Basta be careful ka today. Be careful ka before ka mag-rebuild ng isang bagay.
Kaya nga na sinabi ko kanina dun sa inspection, bago ka magpauwi ng mga tao or bago mo i-close talaga yung isang bagay, make sure mo talaga na okay lahat. Parang ganon. So, it is the same thing. I-matchy-matchy mo na lang yung reading kasi talon ako dito, talon ako dito, talon ako dito, talon ako dito. Pero nandoon yung energy niya, nandoon. Kung tao man to na babalik sa buhay mo, make sure mo na okay bago mo siya pabalikin. Kung sa isang sa bagay, example lang naman yung tower. Nahirapan nga ako kanina maghanap ng example sa card na to. Pero it's more on bago mo parang i-close yung isang bagay or i-open yung isang bagay, you need to make sure na okay na ito, no? Ayaw mo magpapasok ng panibagong tao sa buhay mo na eventually meron din naman same energy, same frequency, same agenda, and ayaw mo rin naman na mag-close ng isang bagay na sa bandang huli marami kang magiging regrets, marami kang mga pagsisisi na mararamdaman, no? Na ay, pinauwi ko na yung mga trabahador, anong gagawin ko dito? Tumatagas yung tubo, hindi ko naman alam to, yung mga ganon, no? So, it's more on the opening and the closing ng iyong buhay. Kung ano yung i-open mo at ano yung i-close mo, make sure mo talaga na when you open it, yung mga papasok is talagang okay, and when you close it, make sure mo talaga na everything is already finalized. Okay ba ako doon? Di ba kayo naguluhan? Kasi ako naguluhan ako kaya inayos ko okay? So my dear Taurus, yan ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, May 22, 2026. Kagaya po ng sinasabi ko, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear.